I finished my theology in SVD Tagaytay, 1989. I was ordained 1993, May 25. Isang misa ang pangungunahan ni Father Elmer sa Lambunaw, Iloilo. Pero iba ito sa maraming misang nagdaan sa buhay niya. Dahil ngayon din ang binyag ng kanyang bunso. Ang kanyang katuwang sa misa, 2 pang pari na pamilyado na rin. Larawan ng isang amang giliw na giliw sa kanyang anak, si Father Elmer, habang pinagmamasdan ko. Bibinyagan ngayon ang kanyang bunso kaya dinala sa barbero ni Father Elmer ang kanyang 2 anak na lalaki. Kapag pala hindi nakasutana at kasama ang kanyang mga anak, hindi mo aakalaing pari si Father. This is our munting paraiso. Naghanda na ang buong pamilya para sa binyag ni Baby J. Christine. J. Christian and J. Christine. Ayun, ba't may Siguro J? lang is because naniniwala ako na is Jesus Christ already here in us. So I have to bring the name and give it to my children. When they grow up, they bring the name of Christ with them. 26 na taon ang tanda ni Father Elmer sa kanyang kinakasamang si Joy na nakilala niya noong 16 anyos pa lang ito. Una kasi nung nagkakilala kami, naging advisor ko lang siya kasi may problema ako sa family ko. Tapos, time to time, tinetext niya ako, kinukumusta, hanggang sa na-develop. Alam niya po ba na pari po kayo? Yes, in the beginning, nung nagkakilala kami, alam niya na pare ako. Humantong sila sa bakuran ng isang tahanan sa Lambunaw, Iloilo. Ang isang bahagi nito, ginawang kapilya. Araw ng linggo kasi, kaya isasabay na ang binyag sa misa. Tatlong pari ang magmimisa. Lahat sila de pamilya. Sa bisang ito, ang 3 sakristan, anak ng 3 pare. Naroon din ang misis ni Father Hector at ang kanilang bunsong bibinyagan din. 2 lola niyang ginabigyan ko ng communion. So, makastay ako ng how many minutes sa bahay kasi 2 ang lola na gina-take care niya. Totoo po ba na may girlfriend na po kayo noon? Ang dami na. Kasi 10 years na ako nagpare. Kahit wala pa ako nagpare doon, marami na talaga kaming Makailan po ba naging girlfriend ninyo? Ang dami na. Hindi na mabilang? Ayaw ko na lang bilangin. Kalaunan, ikinasal si Father Hector. Ang nagkasal sa kanila, si Father Jess. May karelasyon din at merong 2 anak. Si Father Jess ang namumuno sa pagsusulong ng 3 sa tinatawag nilang optional celibacy o yung pagbibigay laya sa mga pari na mamili kung gusto nilang mag-asawa o hindi. Nagsimula ako mag-isip, mga siguro 3 taon na nagpari na ako, 2 taon. Kasi every time, palagi ko nakita sa mga kumbento na where I was assigned, na parang mayroong mga affairs, yung mga kura paroko ko.
Sabi ko, bakit ganito? Sinabi ito ni Father Jess sa akin, ilang araw bago bumisita ang Santo Papa sa bansa. Gusto raw nilang iparating sa Santo Papa ang kanilang panawagan. Sa kaisahan sa Espiritu. Suntok sa buwang marahil sa unang tingin. Pero isang pagkakataon raw ito na hindi nila palalampasin. Noong nakaraang taon, naglabasa ng mga ulat sa media tungkol sa posisyon ni Pope Francis sa celibacy o pagbabawal sa mga pari na mag-asawa at magkaroon ng sexual relations. Sabi ng Santo Papa, ang celibacy ay isang rule of life na kanyang pinagpapasalamat at naniniwala siyang regalo ito sa simbahan. Hindi raw ito dogma o paniniwalang hindi mababali kaya bukas ang pinto. Pero hindi pa raw ngayon ang panahon para pag-usapan ito. When he pronounced na, this is not the order of the day, but wait, there will be time for you. So para sa akin, I think I have already won my battle. Kasi the fact na he did not give us punishment for this, at binigyan kami ng ganitong radical statement, para sa akin, I'm already very a happy man. Kaihan, dali na naman magkabuta aton sa Papa, ganing ginapangabuyuan man naton ay iyang... Sa binyag ng mga anak ni na Father Elmer at Hector, kapreparar siya sa iya passport, no? nag-imbita sila ng ilang miyembro ng media sa pag-asang makakarating sa Santo Papa ang balita tungkol sa kanila. Ano ang mga bata sa kaparian? I-imagine ninyo ng mga bata, wala sa tatay nga mapadako, nanay lang. Ano yan mga kabataan nila? Spiritual, psycho-emotional, dagdanan nga bahay sa pagpadako ng kabataan. Kung wala ang tatay, ano? Bilang isang Katoliko, napansin kong wala namang kaibahan ang misa ng tatlong pari sa ibang misa. Maliban sa isang bagay, sinusubuan din nila ng ostya, pati ang maliliit na bata. Tigani amoy niya gusto ninyo sa inyo mga kabataan. Kabukid na kapangayo ang bata unya. Pati ang seremonya ng pagbibinyag, pareho lang. Kapundanan o obligasyon sa pagtulong sa iyo. Kaya lang, nakakapanibago para sa akin na ang tatay ng mga baby nakasuot din ng sutana. Amen. Gabriel Opsel. Gabriel Opsel, kanto ako nagabunyag sa imo sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanila habang pilit na inuunawa ang kanilang kalagayan. Nagabunyag sa imo sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga paring may mga anak at may mga karelasyong babae. Pero para sa ilang dumalo, ayos lang ito. Kung good husband ka, good father ka, mas magiging maayos din yung pamamalakad mo sa parokya. Kumbaga, mas makaka-relate ka sa mga tao sa parokya ninyo. Ikuanan nyo tanda, ang mga pari nga may asawa, no? Nami, gani, ray, naghayag tanda. Katunayan, may ilang taga-suporta ang tatlong pare. Gaya na lamang ng may-ari ng lugar kung saan idinaos ang misa. Isa ito sa dalawang tinatawag nilang kapilya na pinagsisilbihan ng mga pare. Pero batid din na Father Elmer, Hector at Jess na hindi ganap ang pagtanggap ng iba pang mga Katoliko. Lalo tigit yung mga leader ng simbahan. Mga friends namin na parokya,
ayaw ng mga pare na mag-identify sa amin. Kasi makikita sila ng mga parokyano ba? Mga kasama pala yun ni Father Canto. Mga first year ng marriage namin, maraming beses, pinalabas talaga siya sa misa. Could you imagine? Jesus Christ died for all men, especially sinners. Iba yung pag-treat sa amin. No? Sabi, second-class citizen, parang ganon. Parang hindi kami pinapansin. No? At saka sa asawa ko, ay kung minsan hirap siya maghanap ng trabaho. Father, may isa kong pananaw kasi syempre po, naging seminarista po kayo, naging pare, na alam nyo naman from the very beginning na meron pong vow of chastity nga po and celibacy. So, bakit po hindi na lang po kayo lumabas sa pagiging pare, gaya po ng sinasabi ng iba? Yung doktrina na itinuturo sa amin ay the beauty of the celibate priesthood. Pero nung nandoon ka na sa aktwal na pagkapari mo, nakita mo na parang hindi ito yung tinuturo sa seminaryo. Yung ideal, parang iba sa realidad. Ayon kay Father Hector, merong pari na merong tinatawag na gift of celibacy at meron din namang tulad niya na hindi para rito. Sa mga pari na walang gift of celibacy. Kaya nga, if this is so, why should I continue an unjust law to remain a law? Sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko, taong 1074 nang sabihin ni Pope Gregory VII na nararapat talaga ang vow of celibacy sa mga pare. Taong 1123, ginawa itong decree ni Pope Callistus II. Isa sa mga depensa ni Father Jess ang sinasabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 3 kung saan isa sa dapat nakatangian ng obispo ay isa lamang ang asawa nito. With somebody na inspired by the Holy Spirit to renew the church, na maging transparent yung mga pari sa pagserbisyo sa mga tao, sa sambayanan. So I think we are waiting that Pope Francis would be the answer. Pero ang malaking tanong, babaguhin ba ang batas ng simbahan na halos 1,000 taon nang ipinatutupad? Hello! Good evening! Gandang gabi. Mabuti. Ito yung sitwasyon natin. Ayan, ito po ang bahay nyo. Ito ang bahay. Umaalog-alog. Nasa po ang pamilya? Yung misis ko, kalalabas lang ng school. Ay, see. Yung isang anak ko, sa laba siguro, naglalaro. Ito yung special child. Apo. Ito si Earl. Ito na naman kami. Hello, Earl! Hello. Ano yung status mo dito? Sa inyo po ba lupa na ito? Sa gobyerno. Kaya nga sabi ko, I am one of the informal settlers. Walang regular na trabaho si Father Jess na isa ring community leader sa kanilang lugar. Nagtuturo naman sa kolehiyo ang misis niya. Mabless ka na kita, Di ka dire ka. Paano niyo po binubuhay yung family niyo? Dumarating naman po. Dumarating nga, Kaya nga kanina wala kaming pera ngayon yan sabi ko dumating yung yung biyaya. Kanina po wala po kayong wala. Pera para sa pamilya. Pero ngayon meron na. Parang ganun. So what is important is just faith in Him, no? Kinabukasan, naimbitahan sina Father Jess, Hector at Elmer na magmisa para sa isang yumao. Dito nakita kong tanggap naman talaga sila ng ibang Katoliko.
Ano naman kaya ang ginagawa ng simbahang Katoliko sa sitwasyong ganito? Kaya mga lawas, kaya tukiyan, tungod sa inyo. May natanggap po ba kayo na any form of communication mula sa simbahan? Ang kwan lang, ang sulat lang ng local bishop namin na you are not already allowed to perform sacraments and sacramentals in the church. Ayan lang. Pero they could not make decision aside from that because it is very clear na in canon law, once a priest validly ordained could never become invalid. Except when you apply in Rome, na you will be, your priesthood will be taken and the only one who could take your priesthood is the Pope himself. Ang sitwasyon ng tatlong pari sa Iloilo nakarating na kay retired Archbishop Oscar Cruz. Naatasan ng CBCP na tumulong sa paghawak sa kaso ng mga pari. Sabi niya, bagamat wala sa Biblia ang vow of celibacy ng mga pari, may matibay naman itong batayan. Ang celibacy ay isang batas ng simbahan na sang-ayon sa buhay ni Kristo. Pagkat si Kristo man ay nag-iisa, kaya minarapat ng simbahan na yung kanyang mga pare na kinatawan ni Kristo ay nag-iisa rin. Wala kang kaugnayang karnal o sexual kanino man. Pagkat kung ikaw nga ay walang asawa, pero kung sino-sino naman ang kasalamuha mo ng ayon sa laman, eh walang kwentang ibig sabihin ng celibacy. Paliwanag din ni Archbishop Cruz, ang celibacy ay utos ng simbahan na dapat sundin ng mga pari. Sa 10 utos ng Diyos, wala naman ang pari ay kailangan maging binata at ang madre kailangan maging dalaga. So it's a church law that is accepted. Hindi pinag-uusapan yun. Ang problema, ikaw, naging seminarista ka, alam mo itong batas na ito. At naging pari ka. Pagkatapos, nung pare ka na, sabihin mo, baguhin mo yung batas. Ganun ba yun? Ganun pa man, sabi ni Archbishop Cruz, may isang sangayang simbahang Katoliko na pinapayagang mag-asawa ang mga pari. Yung isang sangay, tawag doon ay Latin Church. Yun, ang mga pari doon kailangan ay celibate and continent at the same time. At ang Pilipinas, kasama ang North America, South America, lahat yan sakop ng Latin Church. Pero ang isang branch ng Catholic Church ay tawag ay Oriental Churches. Dito sa Oriental Churches, at ito'y mas nauna, pagkat sabi mo nga, base pa sa panahon ng Apostoles, itong Oriental Churches, yung kanilang mga pare, ay pwede mag-asawa bago maging pare. Maglakat kita na punaan sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Tapos na adon misa. Salamat sa Diyos. Ang mga tulad daw ni na Father Jess, Hector at Elmer, pwede namang pagbigyan ng simbahan. At hindi raw mawawala ang kanilang priesthood o pagiging pari. Pero, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang tungkuling pari, magmisa, magbinyag, magkasal. Wala lahat yon. Maliban lamang, at ito'y malinaw, pagka may isang tao na in danger of death, pwede niyang bigyan niyo ng kumpisal. That is the only exception. May iba pang katuwiran sina Father Elmer at Hector sa pagsusulong ng optional celibacy. We cannot deny the fact na we know a lot of priests who have relationships, na marami ding mga pare na may mga anak sa labas. Hindi man lamang sila inalagaan na bilang tatay, yung tinawag nila na tatay nila ay lolo pala nila. Ayun pala ang totoo ay pare. Then the discrimination on the women na naanakan ng mga pare. Ang dami. In most of us. Basta totoong lalaki, hindi pwede na wala siyang nakarelasyon. It's impossible. Nag-census ba sila? Naglibot ba sila sa buong Pilipinas? Sa buong North America, South America, etc.? At hindi nga ba, ang sabi ng Papa, yung mga paring ganito ang buhay, mga mali, ihiwalay sa kaparian. Papa na nagsabi niyan. So, I am sorry,
I think they're justifying their state of life. And honest, I cannot accept that. If you are wrong, you are wrong. Magkaiba rin ang pananaw ng tatlong pari kay Archbishop Cruz nang tanungin ko kung makabubuti nga ba sa isang pari kung siya'y magkakapamilya. How can he manage the community of God if he does not know how to manage his own family? Kasi alam mo na yung problema ng pamilya. Practically, hands-on ka doon eh. Ano man ang sabihin mo, Hatisya? At alam mo, ano man ang sabihin mo, nasa isip niya dapat yung asawa. Nasa isip yung mga anak. Hindi ka kamukha ng paring nag-iisa. Ang nasa isip niya, ibang tao. Nasa isip niya yung mga bata na walang, hindi makapag-aral, etc., etc. Hindi yung anak niya. Sa tatlong pare, si Father Hector ang pinakamaluwag ang buhay. Nakapag-asawa siya ng isang engineer, 4 ang kanilang anak. Meron silang 3 pampasaherong van. Isa rito, si Father Hector mismo ang nagpapasada. Bakit pinili mo rin yung pare? Sigurado marami rin nanliligaw sa'yo noon na hindi naman pare. Hindi ko naisip na magka-developan kaming dalawa. So, basta nangyari na lang na nagkahulugan kaming dalawa, nag-ibigan kami, yung mga problema namin, nag-open namin sa isa't isa, hanggang sa punto na kapakasalan niya na ako. Si Father Elmer naman, pinagsasabay-sabay raw ang trabaho sa isang dyaryo sa Iloilo at ilang mga sideline para maitaguyod ang mag-anak. Masaya naman kami sa feeling niya, sa mga anak namin. Binibigay naman niya lahat ng kailangan namin. Responsable naman siya. Pareho lang naman kaming tao. Nagmahalan kami. Mali ba ang magmahal? Yun ang tanong ko sa kanila. Biyaya naman talaga ang pamilya at kaloob ng Diyos ang mga bata. Kaya may payo si Archbishop Cruz sa mga pare. If we have come to the conclusion that we are not meant for the priesthood, there is the dispensation from clerical obligations. You ask for it. And it goes to Rome. And the Holy Father acts on it. Sa ngayon, ayon kay Father Joe Nick Territorio, Chancellor ng Archdiocese of Haro, suspendido na sina Father Hector at Father Jess. Ito raw ay matapos ikasal ni Father Jess si Father Hector noong 1998. Hindi naman masabi sa ngayon ng Archdiocese of Haro ang status ni Father Elmer dahil nakapailalim daw ito sa Archdiocese of Antique. Maglalabas daw sila ng statement sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, hindi raw matatalikuran ng tatlong pare ang anilay mensaheng natanggap nila mula sa Diyos sa pamamagitan ng isang medium. Kahit na ipahayag ko na message of God, maniniwala ba sila? Hindi. Sino ba ako na paniwalaan nila? That's very difficult. Kaya nga sabi ko, it's really easy to talk to God because you would be a holy person. They would call you a holy person. But if God would talk to you, you might be insane. Kaya nga sabi ng message, you will suffer, but never mind. Continue. Now you are carrying the cross, the sins of the priests. Parang ganun. Pero we are a happy family. I'm just emotional sa mga messages. Parang ganun.
tutuusin, pareho lang naman ang ninanais ng magkabilang panig. Mga pare na buong pusong nagsisilbi sa Diyos. Alam ni na Father Jess, Elmer at Hector na hindi madali ang daang pinili nila. Pero patuloy raw silang maghihintay at aasa na mananatiling bukas ang simbahan sa mga tulad nila. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.